Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday ngayon at ang atin pong pag-aaral, again, ay continuation ng ating series on the Gospel of John. Nasa dulong chapter na po tayo at ito po'y pangalawa sa huling lesson or sermon na atin pong i-discuss dito po sa Gospel of John. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay, Do you love me? Ayan. So, hindi po si Pastor Ruel ang nagtatanong yan. Ang tanong na yan ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Do you love me? Yan po ang tanong ng Panginoon kay Peter 3 times. At tingnan po natin at atin pong aralin at basahin po muna natin ang John chapter 21 verses 15 hanggang 19. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa, pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y basihan ng ating pag-aaral. Mga minamahal kong mga kapatid, there are moments in life when we fail so badly that we wonder whether God can still use us. So we ask ourselves some questions. Can the Lord forgive someone like me? Marahil dumating na rin kayo sa tanong na yan. Bunga ng inyong pagkakamali, bunga ng kasalanan, bunga ng mga bagay na hindi maganda sa buhay ninyo, na itanong ninyo sa Diyos, magagamit pa ba niya ako? Minsan po, hindi man tayo, pero yung mga taong nakapaligid sa atin, mga taong under our care, ay nagiging dahilan kung bakit minsan natatanong din natin ang sarili natin, pwede pa ba akong maglingkod sa Panginoon? May kilala po akong pastor nung araw, malapit po sa akin ito, at yung pong kanyang anak ay nahulog sa pagkakasala, nabuntis po ng wala namang asawa, yung kanyang simbahan, dahil bunga ng pagka-interest ng ibang pastor na kunin yung simbahang kanyang pinaglilingkuran, siniraan siya at siya po ay dinisqualified sa ministeryo. Gayong hindi naman siya talaga yung basically ay nagkasala yung kanyang anak, pero dahil doon ay tinanggal siya sa pagpapastor. At noong mga panahon na yon, narinig ko sa bibig ng taong ito yung katagang, pare, sa tingin mo ba qualified pa ako na maglingkod? Alam niyo po, ang hirap sagutin nun kasi nga po, ang guilt, ang kabigatan ng damdamin ay sa pagitan noong tao na nakakaramdam nito at sa pagitan ng ating Panginoon. But this was a reality. There are times we ask ourselves, can the Lord forgive someone like me? And can I still serve after my failures? Or, dumarating tayo doon sa pagkakataon na, has God given up on me? Alam nyo, di ba, tayo bilang mga magulang, dumarating din tayo sa pagkakataon sa sobrang
inis natin sa makulit nating anak lagi natin minsan nasasabi na, suko na ako sa iyo. Wala na akong magawa. Kumbaga, you are a hopeless case. Mga kapatid, pagdating kaya sa Panginoon, pagdating kaya sa ating Diyos na pinaglilingkuran, ano kaya ang kanyang damdamin sa mga panahon ng ating pagkabigo, sa panahon ng ating pagbagsak, sa panahon na tayo'y nagkakamali sa Kanya? Alam niyo ang mga katagang ito, mga kapatid, kung atin pong titingnan ang konteksto ng ating pag-aaral ngayong umaga, naranasan marahil ito ni Peter. Peter certainly knew that questions. Because just a few nights before, Peter had made one of the greatest failures recorded in the Bible. Sa Bible, na-record na 3 times. Ipinagkaila niya ang Panginoon. Pero sa kabila nun, mga kapatid, bago po mangyari yung pagkakaila na yon, sinabi na sa kanya ng Panginoon Peter, you will deny me 3 times. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na iiwanan ninyo ako. Kayo'y magiging mga parang tupa na nawala ng pastor, you will be scattered. Pero si Peter, buong tapang, he boldly declared, Matthew 26:33. Sabi niya, Lord, even if all fall away on account of you, I never will. Sa lingwahe natin, sinasabi ni Pedro ng ubod ng yabang, kahit iwanan ka ng lahat, kahit magsibagsak silang lahat, hindi ako. Not me. Yet before the rooster crowed, Peter denied Jesus. Not once, not twice, but 3 times. Kaya dahil dito, tingnan nyo mga kapatid, nung ipinagkanulo ni Peter si Jesus, hindi na sila nagkaroon ng opportunity magkaharap. Hindi na nakita o nabanggit ng Bible sa atin na face-to-face nag-usap uli sila. Marahil doon sa krus, nakatayo si Peter, marahil hindi ko alam kung malayo, kung malapit, wala namang ganun. Pero nasaksihan lahat ni Peter ang nangyari. Kaya imagine ninyo yung guilt. Imagine the guilt. Imagine the shame. And imagine, sa pagkakataong ito, ayon sa ating mga talata, muli nagtagpo sila ng Panginoon. After denying Him, this is now the time where Peter will be meeting Jesus again face to face. Mga kapatid, di ho ba? Pag tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa, talaga hong lumiliit ang mundo natin Hahanap tayo ng paraan para wag tayo magkasalubong. Naalala ko mga kapatid, yung meron akong kakilala na nagpapautang sa Pilipinas Ang sabi niya, pag mangungutang, ang bait-bait. Pero pag maniningil ka na, hindi mo makita. Kasi nga po, pag nasa lubong nung pinagkakautangan, yung nangutang, yung kanyang pinagkakautangan, umiiwas ng daan. Umiiba ng daan. Sabi ng Bombay, na nagpapautang, nung kayo nangungutang, wala aso. Pero nung naniningil na, meron na aso doon sa pinto. Noong ako ikay pupunta para kayo mangutang, ang dami tsinelas. Pero pag ako'y maniningil na, wala na tsinelas. Ibig sabihin, nagtatago na. Hindi na matagpuan yung nangutang. Ganon din tayo sa Diyos We would like to avoid meeting the Lord again. Because of guilt, because of shame. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. At dito makikita natin ang kagandahan ng Ebanghelyo. At ang katotohanan that Jesus does not abandon His own. Hindi kailanman iiwanan ng Diyos ang Kanya. At dito po mga kapatid, patutunayan natin yung kasiguruhan
na ang mga mananampalatayang tunay matatapos ang buhay na kailanman hindi malalayo sa Diyos. Because it is not the believers who will continuously pursue Christ. It is the shepherd, it is Jesus who will always pursue us. Salamat sa Diyos dahil ang kanyang pagkakakapit sa atin ay hindi kasing tibay ng pagkakakapit natin sa Kanya. Kasi kung yung pagkakakapit natin ang basihan ng ating pagiging ligtas, walang maliligtas. I praise the Lord because He is the one holding me and not I holding Him. After His resurrection, Jesus intentionally meets Peter. At sa ating mga talata, nangyari ito sa shore of Galilee. At sa kwento, kumain sila ng almusal. Yun po yung tinalakay ko kahapon. Maghapon na silang nanghuhuli ng isda o magdamag na silang nanghuhuli, wala silang mahuli. And then Jesus on the shore of Galilee asked them, "Friends, do you have any catch?" Sagot nila, wala, zero. Wala kami mahuli. Sabi ni Jesus, o sige, ihagis nyo on the other side. And they caught 153 fish. Pinakain niya ang Panginoon, o pinakain sila ng Panginoon, nakaredy na almusal, nakaredy ang tinapay, nakaredy ang isda. At yun ang first encounter ni Jesus kay Peter sa pagkakataong ito. Then Jesus begins perhaps the most personal conversation in all of Scripture. Marami silang mga alaga doon pero na-zero in ang conversation kay Pedro. Hindi ito lecture, hindi ito condemnation, kundi ito'y restoration. Imagine ninyo kung nasa lubong nyo ang taong ipinagkanulo kayo ng 3 beses, ano pwede nyo sabihin? Siguro kung tayo yun, panunumba. Siguro le-lecture natin siya, Peter, eto gagawin mo next time. Huwag mo nang gagawin to next time. We probably will condemn that person. But Jesus made this opportunity as a way of restoring the fallen disciples. Today we discover that Christ restores His servants by confronting their hearts, by renewing their calling, and by preparing them for faithful sacrifice. Itong 3 bagay na ito ang pagtutuunan natin ng pansin. Pero let me give you first my proposition. Naniniwala po ako na ang tunay na pag-ibig sa Panginoon is demonstrated not merely by words. Ang tunay na pag-ibig sa Panginoon ay hindi lang sa salita. Yes, sinabi rito ni Peter, I love you, I love you, I love you. Nung pangatlo, nainis na nga siya kay Jesus sa katatanong, do you love me? Pero pagkatapos ng tanong na yon, ay may utos na ipagagawa ang Panginoon. At ito, mga kapatid, ang sukatan ng ating totoong pag-ibig. Ito ay ang matapat na pagsunod, humble service, at perseverance hanggang kamatayan. Simulan natin at atin pong talakayin ang mga talata. Makikita natin sa verse 15 na nagsimula ang conversation sa pamamagitan ng examination. Christ examines the heart. Hindi lang ito para kay Pedro sa oras na ito, kundi sana maging oras para sa bawat isa sa atin dahil ang totoo naman, sinusuri talaga ng Panginoon ang puso ng bawat isang mananampalataya. John 21:15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Jesus does something remarkable here.
Si Pedro, na dati Simon, pinalitanan ng pangalan ni Jesus. Sinabi niyang, mula ngayon, tatawagin kang Pedro. Pero bakit dito, inaddress muli siya ni Jesus as Simon? Ibinalik niya si Pedro sa dating pangalan. He does not begin by asking Peter, "Why did you deny me?" Instead, he asked, "Do you love me?" And let us notice, hindi niya tinawag na Peter, kundi Simon, anak ni Juan. Perhaps here, Jesus intentionally uses Peter's old name to remind him of his weakness. To remind him na siya'y Simon at kung hindi dahil sa Panginoon, hindi siya magiging Pedro. Na siya'y mahina, ipagkakanulo ang kanyang Panginoon na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi siya makakabalik. To prove him that in the flesh, in the old self, we cannot do anything that is worthy and pleasing in the eyes of God. Sa pagkakataong ito, ikaw ay si Simon, mahina, at malibang sa biyaya ng Diyos, wala kang magagawa. Now, Jesus asked the questions, or rather question 3 times. Do you love me? So why 3 times? Bakit 3 ulit? Well, kung titingnan natin ang narrative, Peter denied Christ 3 times. Now, here, Jesus lovingly restores Peter 3 times. Alam niyo po, the wound caused by 3 denials can be healed by 3 affirmations of love. Dito maganda na ating maintindihan sa mga manunuyo, sa mga asawang pinagkasalanan, hindi lang po isang beses ang paghingi ng tawad, kung hindi pa ulit-ulit na paghingi ng tawad at pagpapatunay na yung nagawang kasalanan ay hindi na muling uulitin, doon lang maghihilom ang sugat na hatid at dulot ng pangangalo niya. Amen po ba mga kapatid? Hindi po hiniya ng Panginoon si Pedro sa paulit-ulit na tanong. Naniniwala tayo, this is Jesus' way of restoring him. 3 times will enable Peter to forget that he sinned, that he denied Jesus 3 times. And here, what will retain in his mind is the confirmation that 3 times he answered the Lord that he truly loved him. Ngayon, tinanong ni Jesus yung katagang Peter or Simon, son of John, "Do you love me more than this?" Hindi lang naman, "Do you love me?" ang tanong eh. Meron pang karugtong, "more than this." Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng more than this? Sa Tagalog, iniibig, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako, Simon? Nang higit sa lahat ng ito. Sa palagay nyo, ano yung more than this? What does Jesus mean about more than this? Nang higit sa mga ito. Diyan, pwede tayong mag-speculate. Pwede natin sabihin, Pedro, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga isdang nahuli mo? Kasi ang spekulasyon ng iba, si Peter bumalik na sa pangingisda eh. Pero huwag niyo kalimutan, wala naman nahuli si Peter
kung sa kanyang lakas lang. Nagtulong-tulong na nga yung mga mangingisda na mangisda. Magdamag, wala silang nahuli. At huwag niyong kalimutan, kaya lang naman nakahuli si Peter at ang kanyang mga kasama nang sinabi na ni Jesus na ihulog ninyo sa kabila. And they obeyed. It was Jesus who helped them catch those 153 pieces of fish. So pwede ba nasabihin na, do you love me more than this fish? Do you love me more than your professions of the past? Do you love me more than what you are doing right now? Pwede, hindi po ba? Pero huwag niyong kalimutan, nakakain na sila ng mga oras na ito. Kung meron mang isdang natira, palagi ko, hindi na ganun karami. Kasi sinabi ni Jesus, kana yung iba, luluto ko. Dinagdagan ni Jesus yung kanyang inihanda. Marahil kulang yung inihanda, kaya nanghingi pa siya. Pero ang point natin sa pag-aaral natin kahapon, gusto ni Jesus na yung mga alagad ay mag-share sa mga bagay na nais niyang ihanda. Kung gusto niyo marinig yung paliwanag ko doon kahapon, ay panoorin niyo uli yung Breakfast with Jesus. So ano nga kaya ang ibig sabihin ng do you love me more than this? Well, possibly, this is one possibility. Ibig sabihin po nito, do you love me more than these other disciples love me? Ito po yung aking espekulasyon. Marahil, ang gustong sabihin ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako nang higit sa pagmamahal sa akin ng mga disipulong ito? Referring to the other disciples. Bakit naman, Pastor Ruel, yan ang naisip mo? Kasi, Peter had once exclaimed exactly that, even if those disciples fall away, I will not. Peter had compared himself with them. Peter compared himself with his fellow disciples. Na para bang sinasabi ni Pedro ang ubod ng yabang na kahit silang lahat mag-fail, hindi ako. Kahit sila iwanan ka, hindi ako. Mas magaling ako kaysa sa kanila. At sa pagkakataong ito, dinala ni Jesus si Peter sa katotohanan na Peter, without me, you are just Simon. You are weak. You can do nothing. Jesus removes every trace of self-confidence. And this time, Peter no longer boasts. Instead, he simply says, yes, Lord, you know that I love you. Grace has humbled him. Mahalaga ito, mga kapatid. Yung humbleness, yung kababaan, yung pag-amin na wala tayong lakas at ang lakas na meron tayo galing lang sa Diyos, ang isa sa mahalagang aspeto ng paglilingkod. Let us notice the order of service. Sa paglilingkod, Jesus does not ask, Peter, are you ready to preach? Sa mga nasa ministeryo ng pagpapastor, ang akala ng marami, ang number one qualification ng pastor, dapat magaling ka mag-sermon. Dapat magaling ka mag-preach. Kung ito ang basihan, hindi naman ito tinanong ni Jesus are you ready to preach? Peter, can you lead? Hindi rin to Peter, are you gifted? Hindi rin yun. Ang tanong ng Panginoon, Peter, do you love me? Bakit ito ang itinanong, mga kapatid? Sa pagkakataong ito, alam natin, may gagampanan si Peter na ministeryo Amen? Alam natin na ikukomisyon ng Panginoon si Pedro at this point. Pero hindi yung technicality and technical know-how on how to lead ang sinukat ng Panginoon.
Alam niyo nung araw mga kapatid, nag-i-interview din ako ng mga missionary. Minsan pag nag-i-interview ka, you go to the technicalities hindi po ba? Tinatanong natin, saan ka nag-aral, pastor? Ano yung course na kinuha mo? Kumusta yung pagpipreach mo? Kami po, nagpapapreach pa nga kami. Pinagpipreach namin nung nasa Pilipinas ako. Ako po yung general evangelist nung dating simbahang kinaaniba namin. Pag nag-i-interview ako ng misyonero, pinagsesermon ko po yung pastor Tinitingnan kung ano yung capacity niya to preach. Ano yung mga spiritual gift na meron siya. Nakakatugtog ba ng gitara? Nakakakanta ba? Ano ba yung kanyang mga talento? Pero dito mga kapatid, ang sinukat lang ng Panginoon ay ang pag-ibig sa Kanya. Bakit kaya? Because ministry without love becomes performance. At mga kapatid, ito yung pinakawalang kwentang paglilingkod na ginagawa ng maraming mga manggagawa ngayon na ang kanilang ginagawa ay nagpe-perform sa harapan ng mga tao. Nagpapaka-jologs. Mga pastor na dati nakabarong, ngayon nakamaong. Na dati mga naka-coat and tie, ngayon ay naka-t-shirt lang. Because that is how they perform. Ang mga sermon dati, puro salita ng Diyos. May katapangan na ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, puro patawa. Yung mga sermon, sisimulan sa comedy. Parang mga stand-up comic yung mga pastor. Kailangan mag-research ng mga jokes. Sa halip na ang pag-aralan at suriin na yung mga talata ng Biblia, they entertain people by their performance or performances. Pero mga kapatid, tinanong ni Jesus, do you love me? Because ministry without love of Jesus becomes performance. Service without love becomes duty. Iraraos lang nila dahil kailangan nilang gawin, dahil obligasyon nila. Iraraos ang sermon, iraraos ang Bible study, iraraos ang bawat linggo dahil duty at obligasyon. Pero alam ng mga tao, alam ng Panginoon kung ginagawa natin ito ng may pag-ibig sa Kanya. Because religion without love becomes hypocrisy. Madaling mabisto ang mga ipokritong pastor. Magaling lang pag may nanonood. Magaling lang pag may nakakakita. At ang ginagawa nilang paglilingkod ay puro pakitang tao. Mahuhusay sa report. Mahuhusay sa papel. Ang gagaling mag-ulat ng storytelling alay. Pero yung tunay na lingkod na nagmamahal sa Diyos, gagawin ang paglilingkod kahit walang nakatingin. Mga kapatid, the greatest qualifications for ministry is not talent. It is love for Jesus. Amen? Kaya nga, sa Westminster Shorter Catechism, sinimulan po ito sa tanong na, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Bakit? Because saving faith always produces love. We do not love Christ in order to be saved. We love Christ because He first loved us. Yan po yung sinasabi ng 1 John 4:19, hindi po ba? We love because He first loved us. Our love is not the cause of grace. Love is the evidence of grace. The more we receive the grace, the more we will love Him. Kaya dito, 3 beses na nagkasala si Pedro,
3 beses ipinadama ni Jesus ang kanyang pagmamahal. And the more grace Peter received, I believe, the more love he will give in return. Amen? So Jesus still asks every believer today, you and me, the question is still the same. Do you love me? Do you love me more than your career, more than your money, more than your comfort, more than your success, more than your reputations? Christianity is not primarily about church attendance. Christianity is about loving Jesus. Amen? Now, Christ restores Peter through commission. Pagkatapos niyang tanungin si Peter kung mahal siya nito, bawat sagot ni Peter may utos na kasunod. Every time Peter answers, Jesus gives him a command. 3 tanong, 3 utos. Do you love me? Yes, Lord. Then feed my lambs. Do you love me? Yes, Lord. And then shepherd my sheep. Do you love me? Yes, Lord. Then feed my sheep. Notice something beautiful here, my dear brothers and sisters. Jesus does not say, Peter, feed your sheep. Shepherd your sheep. Care and feed for your sheep. No. The sheep will remain Christ's sheep. Here, Peter is just being commissioned by the Lord to be his under-shepherd. The church belongs to Christ and to Christ alone. Pastors like me, like Peter, like everyone who are hearing this message are only under-shepherds. Mga lingkod lang din kami. Katulad ni Pedro, lingkod din. Hindi silang may-ari ng simbahan. Pero ubod ng daming mga pastor ngayon kung makaasta, akala mo sila may-ari ng simbahan. We are only under-shepherds. May 3 responsibilidad na ibinigay ang Panginoon kay Pedro. Una, feed my lambs. Ano ba yung lamb? Yung lamb, mga batang tupa. Mga batang tupang nangangailangan ng nourishment. Mga batang tupang nangangailangan ng gatas, hindi ng karne. At ito'y responsibilidad ng pastor. Responsibilidad na ibinigay kay Pedro. Na ikaw, Pedro, ay mag-aalaga ng mga lamb, ng mga kordero. Nangangailangan ng instruction for maturity. Sisimula ng pastor ang ministeryo sa pag-aalaga ng mga batang mananampalataya. And that is discipleship. We need to teach them doctrine and sound doctrine. Responsibilidad yan ng pastor. Di ba kayo nagtataka sa mga simbahan ngayon? Bakit nauubos yung mga kabataan? Kasi ang tingin ng mga kabataan hindi na relevant para sa kanilang simbahan Dahil hindi naman sila naturuan. Ang pastor nakakonsentrate sa mga tupa. Yung tupa, yun yung matatanda. Kaya nga ngayon, ano nangyayari sa mga simbahan, lalo rito sa North America? Ang mga simbahan dito, puro mga elderly, paubos na. Nasaan ang mga kabataan? Wala, because the pastor failed in feeding the lambs. Nasaan ang mga young people? They don't think the church is relevant to them. Kaya pastor, church,
Mabahala kayo kapag wala ng mga bata sa Sunday School. Mabahala kayo kapag wala ng asosasyon o grupo ng mga kabataan. Mabahala kayo kung puro seniors na members nyo. Kalaunan, maibebenta na yung simbahan dahil paubos na ang members. Minsan narinig ko sa isang kapatid, ano kaya ang pwede namin gawin sa aming church? Ang laki-laki. Napaka daming pera. Malaking building. Matanda na yung church and yet wala na rin kabataan. Tapos yung pastor, matanda na rin, may sakit pa. Ano na nga ang gagawin? At dito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na kung tayo simbahan, go back to the basic. Ano yung basic? Kung mahal mo ako, feed my lambs. Tama? Second, shepherd my sheep. Pagpastulan mo ang aking mga tupa. Ito minsan ang nakakalimutan ng marami eh. Paano ba magpastor? Yung bang pagpapastor mga kapatid magsesermon ka ng isang beses, isang linggo? May isang prayer meeting ka pag Wednesday? Tapos visitation paminsan-minsan? Tapos na. Ganun lang magpastor sa Pilipinas napakasarap. Kaya kung susweldohan mo yung pastor, let's say ngayon, 20,000 na daw sweldo ng pastor ngayon sa Philippines. Kung sasahod ng 20,000, tapos magsesermon lang ng kalahating oras pag linggo, na yung kalahating oras na sermon, sus Ginoo, yun naman kahit kalahating oras, kung ganun lang ng sermon, kaya ding i-prepare. Bobolahin lang kayo ng mga pastor at sasabihin, naku, budang hirap gumawa ng sermon, isang linggong preparasyon. Mga minamahal kong mga kapatid, with all the resources available right now, with all the training materials available online, with all the resources, research, internet, and materials available online, pag matagal ka pa rin gumawa ng sermon, isa lang ibig sabihin nun, primitive ka pa rin, pastor. Kung ang magsasabi sa akin ito, edad 60, 70, maniniwala ako. Pero kung ikaw ay pastor na mas mababang edad kesa sa akin at sasabihin mo na ubod ng hirap gumawa ng sermon, alibay mo lang yan. Dahil just like any other profession, kung ikay pastor, babad sa salita ng Diyos, nakikipagniig sa Diyos sa panalangin oras-oras, hindi mahirap makinig sa kanyang tinig sa sermon na ibibigay mo pag linggo. Imagine ninyo, susweldo ka ng 20,000 sa 30 minutes na sermon, tapos isang oras sa prayer meeting pag Wednesday, pagkatapos may isang Bible study ka marahil, laki ng 20,000. Pagkatapos yung pastor, may side hustle pa. Yung ibang pastor, nagtuturo sa eskwelahan. Yung ibang pastor nagtatrabaho sa opisina na hindi pwedeng hindi 8 oras time in, time out. Pagkatapos yung church, ganun lang ibibigay mo and you will consider it shepherding the sheep? Mahiya naman kayo, pastor. Hindi ba? Wala na lang magawa yung mga council. Wala na lang magawa yung mga members dahil hindi nila magawang sabihin sa iyo ng harapan na ang kapal ng mukha mo, pastor. Hindi ba? Full time? Pagkatapos once a week? And you call that shepherding the sheep? No wonder yung mga churches ngayon nagkakaubos. Because shepherding includes guiding,
protecting, correcting, encouraging, comforting, leading. Ang daming trabaho. Ang buhay mo, pastor, example. Bilang example ng integridad. Example ng pagiging masinop. Example ng pagiging maaga. Example ng katapatan. Example sa moralidad. Example ng pagiging hindi materialistic. Ikaw din ang tagapagbantay. Paano sa mga turo? Yung miyembro mo nanonood kay Eli Soriano. Nagtuturo si Eli Soriano kahit patay na yon. Samantalang ikaw hindi nagtuturo, ubod mo ng tamad. Yung miyembro mo nakikinig sa kung saan-saan, kay Kibuloy, kay Pastor Ruel. Tapos ikaw, ubod mo ng tamad. Paano mo mapoproteksyonan yung miyembro mo? Correcting. Pagtatama. Ay, hindi mo magagawa yan. Hindi ka makapag-correct. Matatakot ka. Lalo kang i-correct mo, elder ng church. Yun ang nagpapasweldo sa'yo. Paano mo i-correct yung council members? Sasawayin ka niya. Pag sinabi niyo, upo ka lang. Marami po akong kilalang simbahan, ganun eh. Kawawa yung pastor. Dahil utos-utosan lang. Sasabihin ng mga council, Pastor, ang sermon, 30 minutes lang, Can you imagine that? How can your life be an encouragement? How can you give comfort? And how can you lead? Mga kapatid, pastoral ministry is much more than preaching. Pastoral ministry is caring for souls. Shepherd my sheep. Third, feed my sheep. Kanina, feed my lamb. Alam natin, mga bata yon, mga bagong mananampalataya. And then Jesus told Peter to feed the sheep. Ito yung mga mature believers. And even the mature believers need feeding. Sabi naman ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. No Christian ever graduates from the Word of God. Kaya yung Bible study, from the word study, yung college study, high school studies, elementary studies, may graduation yan. Pero ang Bible studies, wala yang graduation. May nagtanong puro kayo Bible study, kailan kayo matatapos? Hindi matatapos yan. Every believer continually needs the bread of life. Nawala ang connection. Naputol po ang aking connection, wala na po ako sa live. But I will continue. Ipopost ko na lamang po ito para inyong mapanood later on. Naputol Probably the internet. I don't know. Or Facebook problem. So, restoration, mga kapatid, produces service. Notice this principle. Peter is not restored because he serves. He serves because he has been restored. Grace always comes before ministry. Salvation comes before service. Justification comes before sanctification. And this passage beautifully illustrates the perseverance of the saints. Peter fell terribly, but Christ did not lose him. Jesus had already prayed. Luke 22:32, I have prayed for you, Peter, that your faith may not fail. Opo, Peter stumbled, but he did not finally fall. Bakit? Because Christ preserves his own.
And praise the Lord, our security rests not in the strength of our grip on Jesus, but on Jesus' grip on us. Amen? Mga kapatid, the greatest proof that we love Christ is how we treat His people. Jesus identifies Himself with His church. And love for Christ always overflows into love for His flock. Amen? Panghuli, Christ calls His servants to costly discipleship. Tinawag ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, hindi para maging hayayhay ang mga buhay. John 21:18-19, Jesus now speak prophetically. Prophecy ito tungkol sa mangyayari kay Peter sa susunod na mga araw. At ang sabi ng Panginoon, I tell you truly, when you were younger, you dressed yourself and you went where you wanted. Subalit pag matanda ka na, you will stretch out your hands and someone will dress you and lead you where you do not want to go. So dito po, Peter once walked wherever he wished, then one day, others would stretch out his hands. Ang paliwanag po dito ni John, Jesus was speaking about Peter's death. And we know from church history, Peter was crucified like Jesus. But tradition tells us, Peter requested to be crucified upside down. Pabaliktad. Bakit? Because he did not consider himself worthy to die exactly as his Lord did. Hindi siya karapat-dapat na mapako sa krus na katulad ni Kristo. Kaya nung ipinako siya, ni-request niya, pabaliktad ninyo akong ipako. Whether every detail of that tradition ay totoo o hindi, Scripture clearly teaches that Peter would glorify God through martyrdom. Now, what is the cost of following Jesus? Jesus never promised comfort. Yung ibang mga relihiyon, yung mga Pentecostal, kung kabilang kayo sa G12 ni Uriel Balano, ang pangako ng pagsunod, pagyaman, pag-asenso, pagkakaroon ng kotse, pag mahirap ka at wala kang kotse, sasagasaan ka niya. Jesus promised cross. Sabi ni Jesus, Matthew 16:24, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Mga kapatid, discipleship costs everything. Yet Christ is worth everything. Amen? Let us notice the grace. Jesus tells Peter how he will die. Yet sa kabila nung sinabi na ni Jesus kay Peter, paano ka mamamatay? Sinabi niya kay Peter, follow me. At sa pagkakataong ito, Peter now know the cost. Yet he follows. Why? Because love overcomes fear. Yung takot niya dati, napalitan na ng tapang. At ngayon, no longer denial, but faithfulness in obedience. Mga kapatid, God not only ordained our salvation, He ordains our perseverance. Even Peter's death would glorify God. Nothing in the believer's life is accidental. Pati na ang pagdurusa serves God's eternal purposes. Can we say amen to that? So, Romans 8:28 says, all things work together for good to them that love the Lord, who are called according to His purpose. Maraming mga mananampalataya, they want the crown without the cross.
They want the blessing without obedience. They want resurrection without dying to self. But Jesus still says, follow me. Even when it is costly, even when it hurts, even when the world rejects us, ang panawagan, follow me. Now, for some practical applications. 1, failure does not have to be your final chapter. Peter denied Christ, yet Christ restored him. Ibig sabihin, no believer is beyond God's restoring grace if he comes in repentance. Amen? 2, love for Christ must remain our highest priority. Programs cannot replace passion. Knowledge cannot replace love. Activity cannot replace intimacy with Jesus. Kaya ang highest priority, pag-ibig kay Jesus. Kaya ang tanong, ginagawa ba natin itong mga bagay na ito because we love Christ or iniraraos lang natin ang programa? 3, ministry is about feeding Christ's sheep. Whether pastor, elder, teacher, parent, or small group leader, our responsibility is to point people continually to Christ through His Word. Amen? At pang-4, following Christ requires sacrifice. The Christian life was never designed to be easy. It is eternally worthwhile. Amen? So bilang konklusyon mga kapatid, the conversation ends between Jesus and Peter with simple words. Follow me. Not follow success, not follow comfort, not follow your dreams, simply follow me. So before Peter preached Pentecost, before Peter healed the lame in Acts chapter 3, before Peter feed thousands, and before 3,000 got saved because of his preaching, Jesus asked only one question. Do you love me? Everything else flows from that. Love produces obedience. Obedience produces service. And service glorifies Christ. The question Jesus asked Peter is the same question He asked each of us today. Do you love me? Do you love me not merely with your lips? Do you love me with your life? Amen? Now for some reflection questions, if Jesus asked you today, do you love me? How would you honestly answer? Are there failures from your past that you need to bring to Christ for restoration? How are you demonstrating your love for Jesus by caring for His people? And is there any area of costly obedience where Jesus is saying to you, follow me? Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.